Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, sa araw pong ito ang ating pag-aaral ay pinamagatan po nating Child Discipline. Again, ito po ipagpapatuloy natin sa ating pong series kung saan ating tinatalakay ang mga bagay na may kinalaman sa family and relationship. Sa umaga pong ito, maaaring yung iba ay hindi makarelate sa usaping ito, lalo na po yung hindi biniyayaan ng pagkakaroon ng mga anak. Subalit naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay nakakapangusap sa atin sa kanyang sariling paraan upang kahit wala po tayong mga ganitong karanasan o walang ganitong sirkumstansya ay magagamit natin ito para sa pagmiministeryo sa iba. So sa umagang ito, ang ating topic ay child discipline. Now, sa usapin po ng pagdidisiplina ng mga anak, where do we have the pattern for all the discipline? That is the first question that we need to answer. Ano po ba ang basihan natin ng pagdidisiplina? Saan ba natin hahanapin ito? May sinasabi po ba ang Biblia in regards sa discipline? So ito po ay maraming mga pagtuturo sa Biblia at ito po'y binabanggit na malinaw ng banal na kasulatan. In fact, God Himself as our Heavenly Father furnishes the best and primary example of all discipline. Sabi nga ang Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Siya ang nagbigay sa atin, naglatag sa atin ng paraan kung papaano dapat magdisiplina. Tingnan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 8 verse 5. Ang sabi diyan, "Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you." Sinasabi po ng lumang tipan sa aklat ng Deuteronomyo, kung ang tao ika sa kanyang puso ay nagdidisiplina sa kanyang anak, ang Diyos ang siyang nagdidisiplina sa atin. So malinaw po yan na sinasabi ng banal na kasulatan. At ang Diyos, sabi nga, God discipline His children out of love. That is the purpose of God for discipline. The purpose is out of love. Sabi ng Proverbs 3:11-12, "My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke, because the Lord disciplines those He loves as a father the son He delights in." Dito po hinango yung Hebrews chapter 12. Dinidisiplina ng Diyos ang itinuturing niyang mga anak. Ayon doon sa Hebreo 12. So makikita po natin yung malinaw na pagtuturo ng Biblia tungkol sa paraan ng Diyos ng pagdidisiplina. May binabanggit din po sa Bagong Tipan sa Revelation chapter 3:19, ang sabi diyan, "Those whom I love, I rebuked and discipline. So he earnest and repent." So both the Old Testament and the New Testament speaks of God discipline the children whom He consider and the children that He love. So makikita po natin yan. Pangalawang bagay na makikita natin, God discipline not only because of love, but because He is faithful to us. Sabi po ng Psalms 119:75, "I know, Lord, that your laws are righteous, and that in faithfulness you have afflicted me." The word faithfulness, that is consistency. That is how God discipline His children. Because He is faithful to us. At pangatlo, God disciplines us as a form of instruction. Ginagamit ng Diyos ang disiplina bilang paraan ng kanyang pagtuturo. Kung hindi tayo
makuha lang sa salita sa pamamagitan ng kanyang Biblia, sa Word of God, gumagamit siya ng ibang paraan. Minsan palo ng sirkumstansya, palo sa mga karanasan ng buhay. That is how God teaches us. Sabi ng Psalms 94:12, "Blessed is the man you discipline, O Lord, the man you teach from your law." Psalms 119 verse 71, "It is good for me that I have been afflicted." Can you imagine, sabi ng salmista, makabubuti sa akin ang ako ay saktan, masugatan, that I may learn your statutes. That is how God discipline. The discipline of God is not only because of love, not only because of His faithfulness to us, but also as a form of instruction. And letter D, God disciplines but afterward reestablishes His love to us. So ito yung pattern ng Diyos ng pagdidisiplina. And the same pattern of God's discipline ang itinuturo sa atin na i-apply natin sa ating discipline sa mga anak natin. Ano sabi po ni Job sa Job 5:18? "For he bruises, but he binds up. He wounds, but his hand make whole." Hindi po si Satanas ang tinutukoy dito. Alam po naman natin mga kapatid na ang sumugat kay Job ay si Satanas. Ang nanakit kay Job ay si Satanas. Ang pumatay sa mga anak ni Job ay si Satanas. Ang kumuha ng lahat ng ari-arian ni Job ay si Satanas. Pero hindi makakakilos si Satanas kung hindi pinahintulutan ng Diyos. In essence, ang lahat ng kumilos sa mga bagay na ginagawa ni Satanas ay kamay ng Diyos. And therefore, ang konklusyon ni Job, ikaw ang sumusugat pero ikaw ang nagbabalot ng sugat. Ikaw ang nagbebenda. Ikaw ang nagpapagaling. Sumusugat ka pero ikaw ang humihipo sa kagalingan nito. Nakuha niyo po? So, yung discipline ng Diyos ay instruction. Yung discipline ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang faithfulness. Kasi kung hindi ka naman niya anak, hindi ka naman niya ididisiplina At nagpapakita ito ng kanyang pag-ibig at ine-establish ng discipline ang pag-ibig na ito. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ito po yung where do we have the pattern? At ang pattern saan galing? Galing po sa kamay ng Diyos sa kanyang example. Now, pupuntahan natin yung pangalawang tanong. Why should parents discipline their children? Di ko po alam kung paano kayo magdisiplina, pero naniniwala naman ako na halos lahat tayo, especially yung mga mananampalataya, ay alam na dapat magdisiplina. Na dapat nating disiplinahin ang ating mga anak. Ang tanong na ating sasagutin ngayong umaga, why should? Why should parents discipline their children? A, they should not discipline them. Now, let us go to the negative side first. Parents should not discipline them because, one, their children frustrates or irritate them. Yes, we should discipline our children, pero kung ang dahilan mo lang ng pagdidisiplina ay dahil nakakairita sila, huwag ka nang magdisiplina. Sabi nga, if you wait for this to happen, it will be too late for proper discipline. Huwag mong hintayin na yung paglalatag ng disiplina ay dahil may nagagawa na silang mali. Hindi. No? Most of the time, frustrations and irritations come after your child has misbehaved already. Hindi na po, hindi po maaga na pagdidisiplina kapag nagre-react ka lang doon sa may ginagawa ng kamalian. Ang disiplina po hindi mo gagawin dahil nakakairita na sila, dahil nagkakamali na sila. In most cases, they should already have experienced discipline kaya sila nakakairita.
meron na silang ginagawang paglabag. So, they should be disciplined for disobedience the first time they disobey, not after their disobedience get wearisome. Ano pong sinasabi ko? Hindi ko po sinasabing dapat i-anticipate. Pero yun ang realidad. We are living in a fallen world. Ano pong ibig sabihin nun? Lahat ng tao ay makasalanan. Romans 3:23, Romans 3:10. Imposible na ang inyong mga anak ay hindi nagkasala. Dahil tayong lahat ay nagkasala. At bunga ng kasalanan yon, likas sa tao ang pagiging masuwayin. Wala namang magtuturo ng pagsuway. Wala namang magtuturo ng paglapastangan. Wala namang magtuturo ng pagsisinungaling. Wala namang magtuturo ng pagmumura, ng masamang ugali. Wala. Hindi natin ituturo yon sa ating mga anak. In fact, kung may magagawa tayo, lahat ng mabuti ang ituturo natin. Pero ito ang katotohanan. Ang tao ay gagawa at gagawa ng mali. Ang tao ay gagawa at gagawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos at sa kanyang mga magulang. Kaya, parents should not discipline them because their children frustrate or irritate them. Too late na yon. Kaya the very first time na merong mali, na merong bagay na hindi ginawa ang inyong anak sa kasanggol-sanggulang gulang, dapat ilalapat na ang disiplina. Amen? So, parents should not discipline them because they are being frustrated or irritated by their children. Pangalawa, because they are angry or upset. Oftentimes, we are angry because of what we perceive to be violations of our children. In other words, we take the disobedience personally. And oftentimes, the root cause for our anger stems saan? Minsan po sa selfishness on our part. We are disciplining our children because they broke something that we treasured. Tama? Most of the time, yung mga galit na nalilikha sa puso natin ng ating mga anak ay bunga ng ating pagiging makasarili. Kaya tayo namamalo kasi tayo ang nasaktan, tayo ang na-offend, tayo ang napahiya. Di ba? Ganon eh. Minsan merong nabasag na importante sa atin, they spoiled our leisure time. Halimbawa, nasa gitna ka ng party, biglang nagtatarang yung anak mo. O biglang naglupagi, di ba? Napahiya ka. Minsan, nasa gitna kayo ng mall, may hiningi anak mo, tapos hindi mo na ibigay. Naglupagi sa sahig. Nagalit ka, na-upset ka. Na-ruined yung evening ninyo, na-ruined yung party. They embarrass you in front of many people and they made our workload greater. Halimbawa, nagmamadali na kayo, paalis kayo, tapos kung kailan kayo nagmamadali, saka biglang nabasa yung damit, nabuhusan ng gatas, di ba nakakairita, nakakagalit? So, hindi ka dapat magdisiplina sa mga ganong sitwasyon kung ang galit ay bunga ng iyong pagiging selfish or selfishness in your part. So, if we discipline our children in this case, we will not be just in our judgment and we will not be good in a position to train our children. Maaaring punishment instead of training, punishment out of anger and being upset. It may be anger instead of love. If you sense that you are angry, it would be better not to discipline than to go forward in an anger. Tendency, masasaktan lang talaga ang anak natin. Hindi pagdisiplina ang tawag doon, kung hindi pag-vent ng iyong frustrations, at most of the time, ang parents, i-vent yung kanilang frustrations sa kanilang mga anak. Ito yung tinatawag sa Tagalog na hampas sa kalabaw sa kabayo ang latay. Tama? Alam ko na, iintindihan niyo po ang aking sinasabi. Pangatlo, parents should not discipline
because they want to be seen or acknowledged as a model family. Most of the time, ang mga magulang gustong ipakita sa mundo, ipakita sa kanilang mga kaibigan, ipakita sa simbahan na sila'y perfect model of a family. And sometimes we can be exercising discipline with our children because of something that we want for ourselves. We want a good reputation. Amen? We want to qualify as a good leader in the church. Kasi isa sa qualification ng leader, dapat nadidisiplina mo ang iyong mga anak. And we want to be seen as good Christians. It is true that unruly children or rebellious children can destroy our reputation. Wala namang question doon. It is true that unruly children will keep you out of church leadership. Walang question doon. It is also true that godly children or godly children should characterize Christian lifestyle, but it is also true that your children are not a stepping stones for your ministry, for your career goals, at hindi sila tuntungan para magmukha kang maganda sa paningin ng kapwa-tao. Pag ganun ang goal mo for discipline, ibig lang sabihin nun, ang pinaplansya mo ay ang sarili mong buhay, hindi ang buhay ng iyong anak. Nakukuha niyo mga kapatid ang aking pinupunto. Now, ano ang proper discipline? Ang tanong ay, why should parents discipline their children? They should discipline their children because, 1, God commanded us to do so. That is the purpose. Kaya natin didisiplinahin ang ating mga anak because it is a commandment from God. Ano po ang sabi ng 1 Samuel chapter 3:13? For I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about. He knew about his sons. His sons blasphemed God and he failed to restrain them. Sino to? Ito po si Eli. Si Eli, yung high priest. Yung kanyang mga anak na tinutukoy dyan, si Opni at si Pinees. Yung dalawang pasaway na anak ni Eli. Na noon pa, sinabi na ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel na paalalahanan si Eli sa ginagawa ng kanyang mga anak. At ang sabi po ng 1 Samuel 3, for I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about. Alam ni Eli yung mga ginagawa ng mga anak niya eh. At alam niyo po mga kapatid, God held Eli accountable for his children. Ang tanong, nasan ba si Mrs. Eli? Present ba si Mrs. Eli? Si Mrs. Eli ba'y katuwang sa disiplina ng kanyang anak? Yes! At hindi natin hinahatulan, wala naman sa Bible. Hindi natin, hindi natin ini-speculate na palpak itong si Mrs. Eli sa pagdisiplina sa kanyang anak. Pero makikita natin, reading the scripture and reading between the lines, na itong si Mrs. Eli, katulad ni Eli, ay hindi na disiplina ang kanilang mga anak. Pero sino ang accountable? Hindi si Mrs. Eli, kundi si Eli mismo ang sinabi ng Diyos na accountable sa disiplina sa kanyang anak. Kaya yung mga ama, it is very important na hindi tayo nagiging passive sa larangang ito eh. Tandaan po ninyo na malaki ang role ng tatay sa kanyang sambahayan. Hindi lang ang provision, hindi lang ang proteksyon, kung hindi ang pagdidisiplina. The children that we have and the children that God entrusted us, ipinagkatiwala sa atin na tayo steward ng mga to. Ano is ibig sabihin ng steward? Katiwala tayo. At bilang katiwala, katulad ng mga kayamanan, ari-arian o anumang material na bagay na ipinagkatiwala sa atin, ipagsusulit natin ito sa Diyos.
Maaaring hindi nyo ito naisip. Maaaring iniisip nyo, bahala sila sa buhay nila. Buhay nila yan. Buntot nila, hila nila, hindi. Tandaan po ninyo, ang sabi ng Diyos, I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about. So, paparusahan ng Diyos ang sambahayan ni Eli. At pinaalalahanan niya si Eli tungkol dito. Pero nagkamali siya sa pagdisiplina sa kanyang mga anak. So they should discipline their children because God commands them to. Second, their children need it. Kailangan ng mga anak natin ng disiplina, kaya natin sila dapat disiplinahin. Ano sabi ng Psalms 119? I know, Lord, that your laws are righteous, and that in faithfulness you have afflicted me. Mamaya pag-uusapan pa natin na mas malalim ito. Pero wag nating kakalimutan, importante ang disiplina sa ating mga anak dahil kailangan nila ito. Sabi ng Proverbs 29:15, a rod and a reprimand impart wisdom, but a child left undisciplined disgraces his mother. Yung pamalo, yung pagpaparusa, nakapagbibigay ng karunungan, ng kaalaman. Subalit ang bata o ang sanggol na hindi dinisiplina, nagiging kahihiyan sa kanyang ina. Sa ibang translation, wise discipline imparts wisdom, spoiled adolescents embarrass their parents. So yun sa ibang translation yun. Sa New Living Translation, a discipline and reprimand a child produces wisdom, but a mother is disgraced by an undisciplined child. Kahit saan translation, isa lang ibig sabihin kapag hindi na disiplina ang anak, kahihiyan ang idudulot sa sambahayan. Tama? So, we should discipline our children because it is a command of God, because our children need it, and third, they love their children. Parents discipline their children because they love them. And Proverbs 13:24, whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Yung hindi namamalo ay galit sa kanilang mga anak. Baliktad, Ngayon, sa pananaw ng mundo, yung namamalo ang galit sa kanilang mga anak. Pero ang sabi diyan sa Bible, yung namamalo, ay, yung namamalo ng may ng disiplinang tama ay may pagmamahal. At yung hindi namamalo, sila ang galit sa kanilang mga anak. Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. God loves us so much that He is willing to get personally involved in our betterment. How? By discipline. By chastening us even when it is easier not to do so. Para sa ating mga magulang, minsan iniiwasan natin yung makasakit, iniiwasan natin yung masaktan ng ating anak, at ang pinakamadaling gawin, palampasin na lang ang kanilang mga ginagawa. Tama? Minsan ay baliwalain na lang yung kanilang mga pagkakamali. Dahil ang pakiramdam natin, mas madali nating gawin yon. Pero mga kapatid, ang Diyos mismo, dinidisiplina niya ang kanyang mga anak at He does not do it because He wants to hurt us, but because He wants us to prosper. He wants us to grow. Parents, we do not discipline our children because of hatred also. Parents who do not discipline their children are not neglecting to do so because they just love them so much. Sabi nga ng Bible, if they neglect to do so, they actually hate their child. Only this kind of love will produce the desires or the desired result. Tanging yung ganitong uri ng pagdisiplina
At ganitong uri ng pag-ibig ang aasahan nating magbibigay ng magandang resulta sa buhay ng ating mga anak. Love and discipline go hand in hand. Ang pag-ibig na walang pagdidisiplina, hindi sapat na pag-ibig. Ang tawag doon, pang-i-spoiled. Pero yung love and discipline must go hand in hand and must be balanced in their application in the lives of our children. Love and discipline should be balanced. Amen? Now, ang tanong, what are we trying to instill through discipline? Ano ba yung ating ini-instill? Ano ba sa Tagalog yung ini-instill? Ano ba yung ikinakarga natin sa ating mga anak kaya natin sila dinidisiplina? No? Ano ba yung ating gustong taglayin ng ating mga anak kaya natin sila dapat disiplinahin? Well, there are many individual things that we want to build in the lives of our children through discipline. There are three main things, tatlong importanteng bagay that we are trying to instill in them, to build in them. Ano-ano yon? Una, fear of God. That is the purpose of discipline, to instill fear of God. Hindi fear of you. Hindi po tayo magdidisiplina, hindi tayo mamamalo, hindi natin gagawin ang parusa para matakot sila sa atin. Kasi ang totoo, kahit anong takot ng anak mo sa iyo, pag alam niyang paalis ka, pag alam niyang hindi mo siya makikita, gagawa sila ng kalokohan dahil mas madali kanilang matataguan. Pero knowing that the discipline is instilling the fear of God in the heart of our children, mas mahalaga yon. Dahil alam at paniniwalaan nila na hindi nila kayang taguan ang Diyos. Na kahit nasaan sila, alam nila na ang all-seeing eye and the all-presence of God, the presence of God who is anywhere and everywhere, can see them and can be with them. Ano po sabi ng Proverbs 23:13-14? Do not withhold discipline from a child. If you punish them with the rod, they will not die. Punish them with the rod and save them from death. Huwag mo raw pigilin ang disiplina sa iyong mga anak. Hindi naman yan mamamatay sa palo. Ngayon, pag namatay sa palo, dapat ka rin palupaluhin. Dahil mali ang iyong paraan ng pagpalo. Ano po? Di po ba mga kapatid? Do not withhold discipline from a child. If you punish them with the rod, they will not die. Punish them with the rod and save them from death. Sa ibang translation, deliver his soul from hell. Sa iba, do not fail to correct your children. They won't die if you spank them. Physical discipline may well save them from death. New Living Translation. Iba-ibang translation ng Bible, magandang basahin. Palinaw ng palinaw yan habang tinitingnan nyo sa iba't ibang mga translation. Sabi po ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Part of building into our children a fear of the Lord is to help them to develop a godly respect for authority. How you teach them to respond to you is how will most likely they will respond to the Lord and the other authorities in their life. Huwag niyong kakalimutan, pag nagrebelde ang anak niyo sa inyo na kayo ang pangunahing otoridad ng buhay nila, rebelde rin sila kahit kaninong otoridad. Rebelde rin yan sa school, rebelde rin yan sa pamahalaan, rebelde rin yan sa employer pagdating ng araw. Kapag na-instill na yung rebellion,
Ang hirap na pong tanggalin yan. Kaya, ano dapat instill natin sa pamamagitan ng discipline? Fear of God. Pangalawa, self-control. That is also what we are instilling. Ang sabi ng Proverbs 25:28, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Yung daw taong kulang ng self-control, katulad ng isang city na wasak yung kanyang pader. Ano ibig sabihin nun? Wala siyang guard. Wala siyang proteksyon. Kaya kung meron tayong isang bagay na ilalagay sa ating mga anak bilang instrumento na mapangahawakan nila para magtagumpay sa buhay, self-control. Ang tanong, paano nag-gain ng self-control? Discipline. Discipline. Kailangan silang disiplinahin sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa mga bagay na issue ng moralidad. Kaya nga, tinuturuan natin sila na huwag magsinungaling. Dahil ang kasinungalingan, manganganak ng kasinungalingan, kalaunan, hindi mo na rin alam ang totoo, ikaw mismo na nagsisinungaling, paniniwalaan mo na rin ang sarili mong kasinungalingan. At maglilid ito ng kapahamakan. Pandaraya, pagsisinungaling. At lahat ng mga tukso ng buhay, available yan sa ating mga anak. Pero kung alam nila na may kaparusahan ang mga paglabag na ito, magkakaroon sila ng pagtitika sa sarili. Magkakaroon sila ng kontrol sa kanilang mga sarili na mapaglabanan ang mga bagay na ito dahil alam nila na hindi ito kalugod-lugod sa Diyos at hindi ito kalugod-lugod sa kanilang mga magulang at hindi ito makabubuti para sa kanila. Magiging katulad sila ng isang bayan na walang pader. Amen? So you can teach your children to control themselves and to live a life based on the principles of God's Word. Amen? Then letter C, respect for others. That is what we are trying to instill. Fear God, self-control, respect sa iba. Philippians chapter 2, 3-5, sabi po dyan, do nothing out of selfish ambitions or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationship with one another, have the mindset as Christ Jesus. Ano ba yung mindset ni Christ? If you are going to read the continuing verses of Philippians chapter 2, sa verse 6, na bagamat siya'y Diyos, hindi siya nag-anyong Panginoon, naghubad ng kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin, naglingkod. Yun po yung ating mababasa doon. At atin pong turuan ang ating mga anak na gumalang, rumispeto sa karapatan ng iba, rumispeto sa gamit ng iba, rumispeto sa privacy ng iba. At kapag natutunan nila ito, habang buhay, gagalangin nila ang iba. Amen? Now, next question, third question, what are some keys to effective discipline? Susi na, mga kapatid. Anong mga susi sa epektibong pagdidisiplina? Una, we need to have consistency. Consistency is perhaps the most important aspect of discipline and at the same time, the most difficult aspect of discipline. Bakit? Alam niyo po mga kapatid, dito po kasi napapatunayan na seryoso tayo sa disiplina. Mapapakita natin na seryoso tayo kung consistent ito. Consistency in discipline is the same thing as faithfulness in discipline. Sabi ng Psalms 119:75,
I know, Lord, that your laws are righteous and that in faithfulness, you have afflicted me. Again, uulitin ko, yun pong word na consistency is synonymous to faithfulness. God is consistent. Tama? Ang Diyos, tandaan po ninyo, walang nakakalampas sa Kanya. Huwag ninyong isipin na kapag lumabag ka sa Diyos ay absuelto ka. Huwag ninyong iisipin at hindi yun totoo na kapag ikaw ay gumawa ng labag sa Diyos sa Kanyang mga salita, pwede kang maabsuelto. Hindi yun totoo. Because God is consistent in His words. He is faithful in His discipline. Amen? Now, tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, sa paraan natin ng pagdidisiplina sa ating mga anak, we should be consistent too. It means that we must be faithful to discipline on all occasion where discipline is needed. Amen po ba mga kapatid? So anong ibig sabihin nito? Kailan ilalapat ang disiplina? Kapag sinabing dapat ay faithful at dapat ay consistent, it means when you are away from home. Hindi muna kita didisiplinahin ngayon kasi nasa road trip tayo, namamasyal tayo para hindi mas spoiled ang ating bakasyon. Hindi muna kita didisiplinahin, tayin kitang dumating sa bahay. No. Consistency is a must. And this means when you are tired, when everyone is having a good time, when you are watching your favorite movie or television show, or when you think their disobedience, the sins that they have been committed is cute. Minsan ito, natatawa ako Yung mga bata, liit-liit pa, natututo magmura. Tuwan-tuwa pa yung mga magulang pag nagmumura yung anak nila. Ang galing anak ko, batang-bata pa, marunong na magmura. Cute yan kasi bata pa. Pero pag lumaki-laki na yan at ikaw na minumura, ewan ko kung ano gawin mo. So ano pong ibig sabihin yan? It means that we must be faithful to discipline on all occasions. Hindi yung kung kailan lang mainit ang ulo mo kaya ka magdidisiplina. Hindi lang yung kung kailang nayapakan ang ego mo kaya ka magdidisiplina. Ang sabi dyan, lahat ng paglabag, lahat ng hindi ayon sa gusto ng Diyos, didisiplinahin mo. Amen? Tapos, ano pang key aside from consistency, dapat ay with respect. We talk a lot about respect for our children yesterday, right? Di ba pinag-aralan natin kahapon yung value of children Kahapon ay pinag-aralan ng bahagya. Balikan niyo po yung lesson natin kahapon, magkakaduktong naman ito. So when we discipline our children, we must show them respect as people while we are doing it. Kahit bata pa yan, kahit sila ay maliliit pa at iniisip natin, baka yung iba dyan, di pa nila abot ng isipan nila. Pero we need to treat our children with respect. Amen? This means that we do not demean the children or use embarrassment to correct. This also means that we do not discipline them in public, including in front of their siblings. Alam ko ito, pagkakamali ko rin ito kasi maliit lang yung bahay namin dati. Noong araw, wala namang privacy, talagang isang maliit na kwarto lang. Pag napagalitan ko si Yenye, naririnig ni Red. Sa isang banda, natututunan na rin siguro ng aking pangalawang anak na huwag gagawin yung kamalian ng kuya niya. Ganon din naman si Red, pag napapagalitan ko, naririnig ni Ru. Kasi talagang isang kaprasong kwarto lang yung tinitirahan namin dati sa pastoral house nung araw. So lumaki po kasi yung mga anak ko sa pastoral house ng church. Po.
At maliit lang din yung bahay namin nung nasa Las Piñas pa kami. Tapos nung lumipat po kami sa Cavite, maliit din yung bahay namin. Ngayon lang po sila nagkaroon ng tigi-tigisang kwarto. So, napakahirap po noon na pagdidisiplinahin mo, hindi maririnig nung iba. Pero alam niyo po, as much as possible, dapat ganun eh. Kasi ang nangyayari, pagkatapos mo silang pagalitan, magtutuksuhan yan eh. Nagtutuksuhan. Buti nga, napalo. Ganun yung mga yan eh. So, ang nangyayari tuloy, nag-aaway-away sila, nagtataniman din sila ng sama ng loob. Kaya importante yan, part yan ng respect. Lalo na po kapag medyo umiidad na. Kasi ang pag-discipline, hindi naman natatapos eh. Kung sasabihin nyo, si Reba, hindi ko na dinidisiplina, mali kayo. Si Ruba, hindi ko na dinidisiplina, mali kayo. Hanggat nandito po sila sa bahay namin, part sila ng bahay na ito, at part kami, bawat isa sa amin, na dapat ay maging madisiplina. So, sa ganung kaparaanan, iba na yung approach. Kasi ngayon, may mga edad na eh. May mga sarili na silang kwarto. Kung kailangan kausapin, doon, sarilinan. Kung kailangan pagalitan, doon, sarilinan. Hindi na nalalaman ng iba. At hindi na dinidiscuss sa iba. Pangatlo, this means that we do not talk down to them. Or we don't scold them or belittle them or call them names. Ayan. Na tayo mga Kabiteño, mahilig tayo magbibigay ng mga pangalan eh. Ang bobo mo eh. Danghina ng ulo mo eh. So, yun po yung mga naririnig ng ating mga anak. Ako po ay, alam ko, aminado ako na kasalanan ko rin ito. Maraming pagkakataon na nabigyan ko ng mga pangalan ng aking mga anak na alam kong ikinasama nila ng loob. At alam ko na mali ako sa aspetong yon ng disiplina. Pangapat, this means that we avoid unbiblical forms of discipline. No? Importante na yung biblical form of discipline ang ating gagamitin. Natalakay ko na rin yan nung nakalipas na mga araw. So, ano po ang ating mga susi? Una, consistency. Pangalawa, respect. Sa pagdidisiplina, again, if you want to be respected by your children, i-respect mo rin sila. Amen? No, tandaan po ninyo, pag hindi mo nirespeto ang iyong mga anak, pagdating ng araw, hindi ka rin i-respect. Hindi ka rin nila igagalang. Maaaring pakitang tao, nagmamano sa'yo, pero sasawayin ka every time na makakakuha sila ng opportunity sawayin ka. Hindi ka nila igagalang sa pamamagitan ng paglimot sa mga ipinayo mo. At hindi ka nila irerespeto kahit sinabi mong huwag nilang gawin, gagawin pa rin nila. Ito po yung mangyayari. So, ang pangatlo, letter C, ang susi sa disiplina dapat balance. Sabi ng Psalms 85 verse 10, mercy and truth have met together. Righteousness and peace have kissed. So binabanggit sa Psalms na yung mercy and truth dapat laging nagtutugma. Laging nagtatagpo. Ang katuwiran at ang kapayapaan dapat laging naghahalikan. Ano pong ibig sabihin yan? So mercy and truth must be a part of the discipline process in just the right balance. Kailangan balance yan eh. Bakit? Kung hindi, too much mercy will produce carelessness. Too much mercy will produce spoiled brat. Kahit gawin ko to, patatawarin naman ako eh. Kahit maglasing ako, di naman ako mapapalayas ng nanay ko eh. Kahit anong gawin ko, mahal naman ako ng nanay ko eh. Kasi inaabuso po yung mercy. Yang habag. Dahil alam nilang kahahabagan sila. Na hindi sila itataboy. Hindi sila itatakwil. Hindi sila patutulugin sa labas. Papapasukin.
pakakainin, sa kabila ng mga kalokohan, tatanggapin. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, pag hindi kayo sanay sa kalokohan, kukwento ko po sa inyo, nakaranas din po akong malasing nung ako'y kabataan. Alam niyo po mga kapatid, umuwi ako sa bahay, sobrang lasing. Hindi naman kasi ako sanay uminom eh. Ewan ko ba yung mga, bakit ako nainganyo na uminom, no? Lasing po ako. Ngayon, sa kalasingan ko, halo-halo, andun yung takot na mapagalitan, andun yung takot na hindi ko alam kung ano gagawin ko, hinong-hilo ako. Kaya hindi ko alam pa paano ako nakauwi. No? Paggewang-gewang ako sa kalye, basta ang iniisip ko nila, sana makarating ako sa bahay namin. Doon lang naman po, sa Las Piñas, safe naman po lugar yun. No? Nandun lang. Alam niyo po, nung nalasing kami, nahihilo ako, sabi ko sa mga katropa, yung mga kabarkada ko na nakasama kong uminom, mga kabata, siguro mga around 17, 18 years old yun. Sabi ko sa kanila, di pa ako pwedeng umuwi, mapapagalitan ako, doon muna tayo sa barangay hall, tumambay. Alam niyo, barangay hall ng Almansa. Doon po kami nakatambay, siguro mga alas 8, alas 9 ng gabi. Masama pala yun, naupo kami doon, nakainom ako, daming dumadaan na jeep, nagbibilang kami ng jeep. Akala ko, pag yung ganon, bababa na yung pagkalasing mo. Naku, hindi, sa dami na dumadaan sa sakyan, lalo ako nahilo. Sa sobrang hilo ko, sabi ko, ay, dyan na kayo, uwi na ako. Pagapang-gapang ako, nagsunuran din naman pala yung mga kasama ko dahil yung iba po may edad sa akin yung mga kaibigan ko eh. Nag-iisip sila, nako mapapalo si Owel. Owel po tawag nila sa akin eh. Mapapalo yan. Kasi hindi nga ako sanay uminom eh. Pagdating ko po, pagpasok ko pa lang po sa bahay namin, ako sumusukan na po ako. Pagapang-gapang ako. Alam niyo po mga kapatid, hindi po totoo na hindi alam ng tao kung ano ang kanyang ginagawa pag lasing siya. Huwag kayong maniwala doon. Nag-aalibay lang, hindi ko alam kung ano ginagawa ko. Yun na po siguro yung pinakalasing na sitwasyon na naranasan ko, pero alam ko ang lahat. Alam kong hindi ako makauwi, alam ko hindi ako makagapang, alam kong sumuka ako, alam ko lahat, hiyang-hiya ako sa nanay ko. Pero ang nanay ko, himas-himas yung likod ko. Sige, suka. Kumuha na planggana. Suka. Pinunasan yung suka. Tinanggal yung aking damit na nasukahan. Kumuha ng bimpo na mainit. Pinunasan ako, pinahiga ako sa sopa. At maniwala ko kayo sa hindi. Hindi na ako tumikim ng alak kahit kailan pagkatapos nun. Sa sobrang hiya. Dahil binigyan ako ng nanay ko ng habag. Ang inaasahan ko nun, palo. Inaasahan ko nun, gulpi. Pero ang ipinaranas ng nanay ko nung araw na yon, habag. Kasi alam ng nanay ko na hindi naman ako ganun. Ngayon, dapat balance yan. Eh kung araw-araw lasing, araw-araw pupunasan, araw-araw ay lilinisin ng suka, pangungunsinti na yon. It will produce carelessness, presumption, low personal standards. Makapal na yung mga anak na gano'n na hindi na tinatabla ng hiya at hindi na marunong mahiya. At kung gano'n na ang mga anak, di na rin kaya ng gulpian. Di na rin kaya ng palo yan. Lalaban ng paluan sa iyo yan. Baka mapatay ka pa. Pag ganitong paraan, at nakakalakad na, yung sabihin, may mga buhay ng sarili, pinalalayas na yan. Hindi na yan kinukonsinti. Kailangan balansin na ang habag at ang katotohanan. Balance of mercy and truth. Dapat yung katotohanan o yung batas, dapat yan ini-implement. That is the law. Yung katotohanan, matanda ka na, kaya mo na maghanap buhay, bahala ka na sa buhay mo. Magdesisyon ka na sa buhay mo. Ikaw na ang kumilos sa buhay mo, pero pag sanggol, hindi. Tinuturuan natin, anak,
Nakagawa ka ng ganito, huwag mo na uulitin, ha? Doon yan ini-instill. Doon yan itinuturo. Babalansihin natin kung kailan natin bibigyan ng habag, kailan natin papaluin, kailan natin bibigyan ng kurot, kailan natin tatamaan ng palo. Kasi pag hindi balanse ang habag at ang katotohanan, di ba yung mga Pariseo? Yung mga Pariseo talagang by the letter. Kailangan mo sundin by the letter, by the book. Pag lumabag ka sa lumang tipan, ano po sa lumang tipan? Pag ang anak nilapastangan ng ama, ang gagawin ng ama, dadalhin yung kanyang anak sa bayan, sa elder of the town. Tapos dadalhin yung bata na yon sa liwasang bayan. Doon hahagupitin hanggang mamatay. Kapag sumuko na yung magulang, the parents can hand their children to the elders of the town to kill the rebellious child. That is too much. Kasi ganun ang batas di ba? Kaya, kung ang paiiralin ay batas, pako sa krus talaga. Kung paiiralin ay batas, babatuhin talaga. Di ba, nung ang Panginoong Jesucristo, may babaeng nahuli sa pangangalo niya, dinala nila kay Jesus. Ano bang nais silang gawin? Di ba, nais silang hulihin si Jesus kung ang gagawin ni Jesus, iaabsuelto ang babaeng ito o hindi? Dahil pag inabsuelto ni Jesus ang babaeng ito, pati siya babatuhin. Kasi yung utos ng Bible, pag nagkasala, ngipin sa ngipin, ang bunga ng pangangalo niya, stoning to death hanggang kamatayan. That is the law. That is the truth. Pero nung dinala kay Jesus dito, pinractice ni Jesus ang disiplinang ito. Pinaranas niya ang mercy at ipinaranas niya ang truth. Ano ang sabi niya? O sige, kung sino nilang yung walang kasalanan, siyang unang bumato. Pero dahil lahat ay nagkasala, sinong nangahas? So, ibig bang sabihin doon, inabsuelto ni Jesus yung babae? Hindi. Pagkatapos, nanilingon ng babaeng wala na yung mga babato sa kanya, sinabi ni Jesus, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Yung mercy, tinumbasan ng katotohanan. Sin no more. Amen? Kaya dapat ganun kabalanse. Love and discipline must flow together. Tandaan mo, pag puro love, mercy, compassion, darating yung panahon, hindi mo na yan kayang sawayin. Too late. Hindi na po bine-baby ang 50 years old. Hindi na po bine-baby ang adult. Pasasakitin ang kalooban mo kapag hindi naging balanse ang pagdidisiplina. And letter D, follow through. Ano ibig sabihin nito? Training is not a one-time experience. Amen po ba mga kapatid? Training is not a one-time experience. Kaya po, sa Winnipeg Unida, napakadami kong training na ginagawa taon-taon. May training sa couples, may training sa youth, may training sa young adult, may training sa kababaihan, may training sa kalalakihan, sa tinig ng pag-asa araw-araw. Nagte-train po tayo rito because training is not a one-time experience. Discipleship is not just one curriculum. Nakakatawa minsan yung mga simbahan magdi-disciple daw, maggagawa lang ng mga courses, mga 13 lessons. Pagkatapos ng 13 lessons, disciple ka na tapos na ang pag-aaral. No! Even the leaders of Winnipeg Unida, alam yan ng mga leaders namin sa church. Alam yan ng mga elders, ng mga deacons, alam ng council, na ang training walang katapusan. It is not a one-time experience. It involves seeing things
through completion. Ang tanong, kailan ba ito mako-complete? Di sa pagdating ng Panginoon. So it is important that when you give instructions or commands that there is follow through. There should be accountability. Amen? So training is not a one-time experience. So do not threaten unless you are prepared to follow through. Amen? Do not make rules that you are not prepared to enforce. And understand that all disobedience must be treated the same. If discipline is ever harsher, it should be harsher for offenses that put their life or the lives of others in jeopardy. Kung masakit ang parusa, ay dahil nakasakit ang ginawang offense. Kung nakasakit, nakasira ng malaki, nakagawa ng kalapastangan ng malaki, malaki rin ang kaparusahang dapat ipataw. Pero take note mga kapatid, huwag kang magbabanta kung hindi mo kayang ipatupad. Do not threaten unless you are prepared to follow through. Makinig kayo. Huwag na huwag mong sasabihin, pag ginawa nyo to, papalayasin ko kayo. Huwag ganon kung hindi mo kayang gawin. Dahil susubukin nila yan. Ang mga bata, they will test the limit of the law. Ngayon ang tanong, kaya mo bang palayasin talaga? Dahil pag hindi mo yan nagawa, patay na. Alam na nila na kaya nilang gawin dahil hindi mo naman kayang gawin ang parusa. Walang iniwan niya sa over the backod nung nagkakating classes. Di po ba? Kahit gaano kataas ng bakod, kapag gustong umabsent, gustong mag-cutting class, aakyatin ng bakod, susubukan yan. At kapag nagawa nilang minsan, wala na. Sa tuwing maiisipan, aakyat sa bakod. Ganon din ang mga inilatag nating batas. Ang mga inilatag nating mga utos sa ating mga anak. Kapag hindi mo nilapatan yan ng kaukulang parusa kapag nilabag at hindi ka nag-follow through, aabusuhin lang yan. Kaya do not make rules that you are not prepared to enforce. Amen? Now, panlimang tanong. Anong oras na ba? Wala pa namang isang oras, 58 minutes pa lang. What will discipline do for my children? Ano ang magagawa ng disiplina sa aking anak? Ito na po yung huling tanong na sasagutin natin. Pagpapatuloy ko to bukas. Mahaba no? So, what will discipline do for my children? Anong pwedeng gawin ng disiplina sa aking anak? Una, it will keep them from going astray. Amen? Kaya pag bata pa, dinidisiplina natin na ilalayo natin sila sa kapahamakan. Sabi po ng Psalms 119:67, before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. Ano pong ibig sabihin yan? Sa New Living Translation, maganda kung babasahin ninyo Ang sabi po, I used to wander off until you disciplined me. But now, I closely follow your word. Ang ganda sa New Living Translation. Sa NIV kasi ang sabi, before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. Hindi malinaw dyan sa NIV, kasi NIV ginamit ko. Pero sa New Living Translation, I used to wander off until you disciplined me. Nandun yung word na discipline. So, pag dinidisiplina natin ang ating mga anak, ang isa sa nagagawa nito, it will keep them from going astray. Pangalawa, it will save them from hell.
and from the calamity of the wicked. Proverbs 23:14, punish them with the rod and save them from death. Sa ibang translation, save them from hell. So, when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world. 1 Corinthians 11:32. Sabi sa Psalms 94, blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law. You grant them relief from days of trouble, till a pit is dug for the wicked. Letter C, it will lead them to a right relationship to God. Sabi ng 1 Samuel 26:16, Lord, in trouble they have visited you. They poured out a prayer when your chastening was upon them. Letter D, it will make them wise. Proverbs 22:15. Letter E, it will help them to enjoy life more fully. Hebrews 12:9-11. Letter F, it will produce righteousness and holiness in them. Hebrews 12:9-12. It will make them confident and secure. Alam niyo yung mga bata na sanay sa disiplina, mas secured sila eh. Kasi alam nila na guided sila ng mga prinsipyo na magbibigay sa kanila ng security. Alam nila sa mga choices, hindi to pwede. Hindi dahil sa paparusahan sila, hindi dahil sa didisiplinahin sila, kundi naranasan na nila yon. Kagaya halimbawa, nung sinabi nung tatay, huwag mo hipuin niya, mainit yan. Hinipo mo pa rin. O di ano nangyari? Bukod sa napaso ka na, napagalitan ka pa. Maaring napatayo ka sa corner. O maaring sinabi sa yung, yan napalo yung kamay mo, napaso na, napalo pa. Sa susunod, alam mo na hindi mo dapat gawin. Sa susunod, di mo na uulitin. At gaya ng karanasan na sinabi ko sa inyo kanina ng aking paglalasing o pag-inom ng alak, naku po mga kapatid, yung suka na aking naranasan, hindi ko na maaaring ulitin yung karanasan yun. Pambira talaga naman. Ubod ang hirap yung suka ka ng suka, wala kay suka. Hilo ka na. Wala akong nakitang masarap. Ewan ko mga kapatid, kayong nakikinig sa akin na alcoholic, hindi nyo ba makita na kayo'y addicted sa alcohol? Hindi nyo ba makita na kayo'y addict kung anumang substance yan, whether drugs, na kailangan nyo ng rehabilitation para makalaya dyan? Dahil hindi yan masarap, magastos. Sigarilyo, imagine niyo magkano sigarilyo, pambira, dito sa Canada. $20 yata rito, isang pakete eh. $20 kung iipunin mo bawat buwan ang nagagasta mo sa sigarilyo, kaya mo mag-cruise. Mag-cruise. Papuntang Amerika, papuntang ibang bansa. Kaya mong magpasarap sa katawan para lang galing dun sa bisyo. Pero bakit nangyayari na minsan hindi natin kaya na iwasan? Kasi nga addicted na. Na-addict na. Letter F. It will make their lives fruitful. Kung didisiplinahin, it will make their life fruitful. Amen? Kaya, importante ito mga kapatid. That is what discipline can do to our children. But then again, pag tumanda na sila, malalaki na, wala na po tayong magagawa kundi lagi na lang lumuhod sa Panginoon. Humingi ng tawad sa ating mga naging pagkukulang, sa ating mga naging kamalian. Kaya madalas inaani na lang natin yung bunga ng ating mga pagkakamali.
Bahagi na ito ng parusa ng Diyos sa ating mga naging pagkukulang sa Kanya. At idalangin na lang natin na Panginoon, Ikaw lang ang pwedeng bumago ng buhay. Katulad din naman sa bawat isa sa atin, biyaya rin na lang ng Diyos ang pwedeng bumago sa ating mga puso. Naniniwala naman po ako na ang lahat ay may pag-asa. At ang ating pag-asa ay nasa Diyos lang. Amen? O kaya itutuloy na lang natin ito bukas. Medyo nakaisang oras na ako So bukas po ang ating topic, part 2 ng discipline, ng child discipline. Tatalakayin natin, why is the disciplining of children necessary? Why is it so important? Yan po ang ating ipaglilingkod sa inyo bukas dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.